mo ba, marami sa mga kilalang milyonaryo at bilyonaryo dito sa Pilipinas ay galing sa hirap at dahil sa kanilang pagsisikap ay naabot nila ang rurok ng tagumpay. May bilyonaryong nagtitinda lang dati ng mani at kandila para lamang makaraos sa araw-araw. Mayroon ding naging kasambahay at kargador sa palengke. May isang milyonaryo din na dati palang isang yaya at domestic helper. Paano at ano ba ang kanilang sekreto para magtagumpay sa buhay? Tara at kilalanin natin ang 5 mayayamang tao na galing sa hirap. May part 1 po ang videong ito kung saan ay tampok namin ang founder ng Julie's Bake Shop na dati pa lang isang mananahi. Kung gusto po ninyo itong panoorin, ilalagay po namin ang link sa caption or sa description. Number 1. Ray Kaluoy, Cebu's Iron Entrepreneur. Kahirapan ang ginawang motibasyon ni Ray Kaluoy para maabot ang rurok ng tagumpay. Si Ray ang founder ng RNC Marketing Philippines. Wala siyang formal na business background, ngunit para kay Ray, ang pagnenegosyo lamang ang makakapagpaahon sa kanyang pamilya sa hirap. Si Ray ay nagmula sa Leyte. Bata pa lang ay nagtatrabaho na siya para matulungan ang pamilya. Araw-araw bago pumasok sa eskwela ay nagbebenta siya ng kangkong at kumukuha ng mga scrap materials upang maibenta sa junk shop. Umaga pa lang ay nagbabanat na siya ng buto upang may maipambaon sa eskwelahan. Minsan ay pinapalitan niya ng papel ang dalang prutas at ibinibenta naman niya ang papel sa kanyang mga kaklase. Pagdating niya ng kolehiyo ay nakipagsapalaran siya sa Cebu upang doon mag-aral. Dahil sa kailangan niyang suportahan ang kanyang pag-aaral, ay pumasok siya bilang kasambahay at kargador sa Carbon Public Market. Pinasok rin niya ang pagbabay and sell para lamang makaraos sa pang-araw-araw. Nagsimula naman ang business journey ni Ray noong 1994. Mula sa naipong 20,000 pesos bilang sales representative sa isang pharmaceutical firm, ginamit niya itong kapital sa kanyang negosyo. Nakita niyang magandang pagkakataon ang sachet economy. Dito niya itinatag ang RNC Marketing Philippines. Nagre-repack sila ng mga asukal, kape, creamer, mantika at ng iba pang produkto. Dahil sa tagumpay ni Ray ay naging kilala siya sa tawag na Iron Man of Cebu. Ang kanyang sikreto, importante na magkaroon ka ng kahit knowledge, imagination, time at energy. Maging masipag at matutong mag-ipon. Number 2. Rebecca Bustamante, OFW na naging CEO. Bago pa man naging CEO ng kanyang kumpanya si Rebecca Bustamante, ay naging isa siyang domestic helper na nagsumikap ng husto para matulungan ang pamilya. Si Rebecca ay pampito sa 11 na magkakapatid. Dagdag pasanin pa ang diskriminasyong naranasan niya nang magkasakit ang kanyang ina at hindi sila tinanggap sa ospital dahil wala silang pambayad. Binawian ng buhay ang kanyang ina at hindi man lang nasaksihan ang tagumpay ng anak. Bata pa lang ay nagtrabaho na si Rebecca bilang kasambahay. Ngunit wala siyang sweldo sa pangangatulong na ito at binibigyan lamang siya ng pagkain. Kung ano-anong trabaho na ang kanyang pinasukan para lamang mapag-aral ang kanyang mga kapatid dahil wala namang stable na trabaho ang kanilang ama. Hanggang sa noong 19 years old si Rebecca ay pumunta siya ng Singapore para magtrabaho bilang domestic helper. Sa kagustuhang makapagtapos ng pag-aaral ay palihim siyang nag-aral ng accounting sa Open University of Singapore Institute of Management. Sa gabi siya pumapasok sa eskwela habang tulog ang kanyang mga amo. Natapos niya ito nang hindi man lang nalalaman ng kanyang employer. Pumunta naman si Rebecca ng Canada para kumita ng mas malaki para sa pagpapaaral ng kanyang mga kapatid. Habang nagtatrabaho doon bilang yaya, ay nagpatuloy siya sa pag-aaral at kumuha ng master's degree in accounting and marketing sa Ryerson University sa Ontario. At doon sa Canada ay nakilala niya ang kanyang naging asawa. Nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki. Taong 2000 naman nang makapag-decide ang mag-asawa na dito na tumira sa Pilipinas. Nagtrabaho si Rebecca sa Mary Kay Cosmetics, isang malaking brand ng cosmetic business sa mundo. Itinatag naman nilang mag-asawa ang kumpanyang Challery Associates Executive Search. Sa ngayon, siya ang CEO ng kumpanya. Regular training consultant din siya ng Canadian Embassy ng Pilipinas.
US at considered bilang isa sa pinaka-successful na babaeng entrepreneur sa bansa. Dahil sa kanyang accomplishments, nasa 500 kumpanya ang regular na humihingi sa kanya ng trainings at seminars. Ang kanyang sekreto, edukasyon. Mag-aral ng mabuti at huwag huminto sa pagtuklas ng bagong kaalaman at pag-develop ng skills. Number 3. Corazon D. Ong, libangan na naging kabuhayan. Nagtrabaho dati si Corazon Ong bilang dietitian sa isang ospital, ngunit tumigil siya at nag-focus na lamang sa kanyang pamilya. Ginamit ni Corazon ang kanyang skill bilang dietitian sa paggawa ng baon ng kanyang asawa at mga anak. Nag-experiment siya ng iba't ibang filling o laman ng siopaw. Habang nag-aalaga ng kanyang mga anak, ay naisipan niyang gumawa ng skinless longganisa para sa filling ng siopaw. At hindi magkapaniwala si Corazon dahil bentang-benta ito sa kanyang mga kapitbahay. At dito na itinatag ni Corazon ang kanyang kumpanyang CDO noong 1975 sa puhunang 60,000 pesos. Sa mga panahong ito ay mayroon lamang siyang 2 helper. Si Corazon ang namamalengke, nagluluto at nagtitimpla sa kanilang produkto. Lahat ng ito habang inaalagaan ang kanyang 2 anak. Hindi nagtagal, tumulong na rin ang kanyang asawang teacher noon sa negosyo. Ang kusina ay naging production area, naging research and development at quality assurance office naman ang kanilang dining. Sa garahe naman nila matatagpuan ang una nilang warehouse at distribution center. Umutang sila sa bangko at nag-invest sa mga kagamitan upang mas lumawak ang kanilang produkto. Kilala na ngayon ang Foodsphere bilang major food company habang ang CDO ang kanilang flagship brand. Sila rin ang manufacturer ng mga sikat na produkto gaya ng Bibo, Holiday, San Marino, Highlands at Danes. Sa kabila ng tagumpay, hangad ni Corazon ang makatulong sa kanyang komunidad. Ang kanyang sekreto, mahalin ang iyong trabaho o negosyo, maging hands-on at kailangan mo ring maging matyaga. Bago tayo magpatuloy mga ka-awesome, meron lang po akong isi-share sa inyo na maaari nyo pong pagkakitaan part-time or full-time. Kung kayo po'y sawang-sawa na sa matinding traffic at maliit na sahod, baka gusto nyo pong subukan mag-home-based online job or online freelancing. Sa online freelancing ay maaari kang kumita ng 30,000 up to 100,000 pesos sa isang buwan or mahigit pa. At may isa ngang Pinoy freelancer na kumikita ng 1 milyon sa isang buwan. At ang good news po ay meron na pong training program ngayon na magtuturo sa inyo ng step-by-step kung paano magsimula. At dahil din po sa programang ito ay meron na po akong online job ngayon. Kung interesado po kayo on this training program, ay i-click nyo lang po ang link na nasa description box for more details about this program. At ngayon, balik na po tayo sa topic. Number 4. John Gokongwei, Richest to Rags to Riches. Lumaki sa marangyang buhay si John Gokongwei. Ang kanilang Filipino-Chinese ay kilala bilang isa sa pinakamayaman sa Cebu. Nagtapos din siya sa University of San Carlos, isa sa mga top schools ng Cebu. Nagbago ang buhay niya nang mamatay ang kanilang ama at kinuha ang lahat ng yaman at ari-arian nila. Nabaon sila sa utang at naipambayad ang kanilang negosyo, pati na ang kanilang tahanan. Batid niyang ang buhay nila ay hindi na katulad ng dati, kaya humanap siya ng paraan upang makatulong sa pamilya. Sa edad na 15, nagbenta siya ng mani sa palengke pati na kandila, sabon at sinulid. Lahat basta makatulong sa pamilya. Sa pagdating ng World War II, nahanap niya ang pagkakataon para maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. Nagsimula siya sa pakikipagpalitan ng produkto mula Cebu papuntang Maynila. Kahit dumaan siya sa ilang pagsubok, ginawa niya itong tuntungan sa pag-asenso. Unti-unti ay nakilala siya sa trading business. Nakauwi na rin ang kanyang mga kapatid na ipinadala sa China dahil mas mura ang pamumuhay doon para makatulong sa kanyang negosyo. Ang plantasyon ng cornstarch na sinimulan niya noong 1957 ay lumago at kilala na ngayon bilang Universal Robina Corporation, ang pinakamalaking food and beverage ng bansa. Bumili din siya ng shares sa San Miguel Food Corporation.
1990 nang buuin niya ang JG Summit Holdings. Grupo ito ng mga business enterprise na kanyang sinimulan. Kasama na dito ang mga Robinsons Mall, Robinsons Bank Corporation, Cebu Pacific, Digital at Sun Cellular. Pumanaw man si John Gokong Wei noong 2019, ang kanyang legacy ay magpapatuloy pa rin. Ang kanyang sekreto, maging tapat at masipag. At ang pinakaimportante sa lahat, lakihan mo ang iyong pangarap at magsikap kang abutin ito. Number 5. Tony Tan Caktiong, Jollibee founder. Malaki ang kontribusyon ni Tony Tan Caktiong sa pop culture ng Pilipinas. Dahil sa kanya, mayroon tayong langhap sarap Chicken Joy na kilala sa buong mundo. Bago pa man ito, si Tony ay nagmula sa isang mahirap na pamilya sa China at kalaunay nagpunta ng Pilipinas. Kusinero sa isang Buddhist temple ang kanyang ama at kahit na pinagkakasya lamang ang pera, nagawa pa rin itong magbukas ng isang Chinese restaurant sa Davao. Para makatulong, nagtrabaho si Tony bilang busboy habang tumutulong sa kanilang restaurant. Siya ang waiter, tagapunas ng mesa at tagahugas ng pinggan. Kahit na nagtapos siya ng chemical engineering sa UST, pinili niyang sundan ang yapak ng kanyang ama at pumasok rin sa isang negosyo. Una dito ay ang pagbili ng isang franchise ng Magnolia. Dahil observant si Tony, napansin niyang nais ng customers nila na kumain muna bago mag-ice cream. Kaya naman nag-offer sila ng burgers at fried chicken. Hindi nagtagal, mas sinanap na sa kanila ang mga burgers at fried chicken. Kaya nag-decide siyang baguhin na ang menu at gawin itong burger restaurant. Pinangalanan nila itong Jollibee. Ngayon, ang Jollibee ay mayroon ng mahigit 1,400 branches worldwide at isa sa nangungunang restaurant brands hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Ayon sa Forbes, ang net worth ni Tony ay nasa $2.7 billion as of September 2021. Ang kanyang sekreto, walang imposible sa taong naniniwala sa sariling kakayahan. Magsumikap at huwag magpatalo sa mga pagsubok ng buhay. Ikaw kaasam, kanino ka pinaka na-inspire sa mga milyonaryo o bilyonaryong ating nabanggit? At ano ang natutunan mo sa kwento niya? I-share niyo po yan sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, paki-click ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!